Okay, isang mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor. At ang bibigyan natin ngayon ng kasagutan ay si SIG. Ang spelling ng kanyang SIG ay Z-E-E-G. Okay, sana nanonood ka. Shout out sa iyo, SIG. Ang sabi niya, kumusta po sir, idol? Pwede nyo ba explain ang advantage ng aftermarket na lightweight hammer compared to standard hammer ng 1911? Okay, at bago yan mga OFW sa mampanig kayo ng mundo, umaga man yan, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, sana tayo ay malakas ang pangatawan, ligtas sa mga kapahamakan at malusog ang ating ang kalusugan natin ay nasa ayos dahil mahirap na tayo magkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Okay, at isa munang tawag dito, patalastas ba ito o paalaala sa mga nanonood ng aking videos. Please huwag ninyong i-skip ang mga ads sapagkat nakakatulong yan sa ating mga beneficiary, sapagkat tayo ay may mga beneficiary na mga estudyante, mga nag-aral, at maraming salamat sa hindi nag-skip na mga videos. At please subscribe and share kung mga baguhan pa kayo sa aking YouTube channel. Okay, para naman yung iba nating mga kababayan ay na problema sa mga baril nila, at kung may mga katanungan, makapagtanong din sila sa atin. Ayan. At please lang, ayaw na ayaw ko, umiinit ang ulo ko pag may nagtatanong sa akin at gustong bumili ng baril. Para bang palalabasin na gun runner tayo sa mga manunood dyan. Hindi po tayo gun runner at hindi tayo nagbibinta ng baril. Tayo lamang po ay nagmamagandang loob na magturo sa YouTube. Kasi nga walang gunsmithing school sa Pilipinas. Pero ang pagbibinta po ng anumang bagay ay hindi ko po gawain. Nangungulit pa, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Hindi po ako nagbibinta, at kung may kailangan, kung gusto niyo bumili ng baril sa gunsmith, sa gun store, kayo pumunta. Yung mga bibili pati ng pyesa. Ngayon, kung may problema kayo sa baril, gusto niyo matuto, gusto niyo matutunan, malaman kung anong paggawa, kung paano niyo mariresolba, itanong niyo sa akin, walang problema. Sasagutin natin yan. Wag na wag kayong tatanong sa akin na, sir, pagbilan mo ako kahit revolver lang. Sir, pagbilan mo niyan akong hawak mong baril. Ako po ay nagtatrabaho 20 years na dito sa Kuwait. May din shooting range. Legal po ang aking trabaho dito. Ay, uminit ang ulo ko. Pasensya na. At ang trabaho ko dito ay firearms instructor, gunsmith. Okay? So, kaya ako maraming hinahawakan na baril dito. At hindi ako nagbibinta ng baril. Okay? Bibigyan natin ng katugunan yung isa nating pasensya na kayo. Masugid na subscriber, si SIG. Ulitin ko ang tanong niya, kumusta po Sir Idol? Pwede nyo bang explain ang advantage ng aftermarket ng lightweight hammer compared to standard hammer ng 1911? Okay, wala ako nung aftermarket na 1911 na hammer, yung light. Meron ako ditong standard. Ang gusto niya itanong, anong advantage, bakit pinapagaang kamukha nito? Yung mga ganito, yung mga ganitong hammer, tira nyo may butas dyan. Ayan o, ang disadvantage lang ito, nabubungi. Okay. Ito naman yung mga solid na hammer. Okay, bakit ba pinagagaang nila? Binubutasan pa nila doon. At kung makikita ninyo, wala akong sample dito nung yung mga hammer na parang skeleton lamang. Parang skeleton, makikita ninyo yun. Wala ako dito eh. Magaang yung hammer. Bakit daw pinagagaang na ganun? Yan ay may kaugnayan sa precision. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Isang bisikleta at sa isang motorsiklo, pareho ang bilis ng takbo. Pag yan ay bumangga, dahil mabigat ang motorsiklo, mas malaki ang damage nung binangga niya. Samantalang itong bisikleta, dahil siya ay magaang, hindi malaki ang na-damage niya. Parang motorsiklo at tricycle na may sidecar,
parehong bilis ng takbo, palagay natin 50 kilometers na lang per hour ang takbo nila, parehong bilis. Yung binangga ng tricycle, mas malaki ang damage o malakas ang impact. Samantalang itong nakasingle ay mahina ang impact. Anong ibig sabihin nun sa precision shooting? Ang hammer, ito papakita ko sa inyo. Check natin ang chamber, empty. Pagka mabigat ang hammer, malakas ang bagsak. Parang martilyo. Yung maliit na martilyo at yung malaking martilyo, pag ipinalo ninyo, malaki ang damage ng malaking martilyo. So meron siyang impact. Kaya sinubok ko, gumamit ako ng striker. Kaya ang mga striker na baril ay na firearms, kamukha ng Glock, itong Arsenal, striker yan, walang hammer. Tinesting ko, mas maganda ang groupings ng aking putok sa mga striker kasi nga walang hammer. Kumbaga, para kasing pag pinalo itong kasi pumapalo siyempre papaluin niya yung so may counting effect yan. Alam natin pagka gumamit tayo ng trigonometry, yung angle, maliit ang galaw dito pero malayo ang malayo ang agwat doon pag straight yan. Maliit lang dito. Yung maliit dito, may epekto yun doon. So yun ang kaya sinasanay tayo mag dry fire para yung impact ng hammer ay ating ma-minimize. Okay, ma-minimize natin. Kaya tayo nagda-dry fire. Mapapansin niyo yan sa mga lalo kung mabigat ang hammer. Samantalang kung striker yan, parang wala kayong naramdaman. Kahit yung bagsak, wala kayong naramdaman. Kaya yung mga pang-kompetisyon, ginagawa nilang ganito. Lighter ang pinagagaang nila yung hammer kasi nga pag pumalo siya wala siyang impact. Bahagya lang ang impact na mararamdaman o galaw, magiging ang galaw ng baril. So yun lang ang nakikita kong diyan. Pero kung meron pa kayong idea o tatanggapin natin yan. Comment lang ninyo sa ating videos kung meron kayong alam. Ang advantage nga lang niya, kamukha nitong mga CC din ito, CC. Ito sisit. Kasi ang mga sisit magandang pang pang competition. Yun nabubungi ito kaya yan ang nasisira lang. Ito namang mga Beretta, mga solid talaga to. Mabigat talaga. Kumpara ninyo dito, ang bigat, malaki ang diferensya. So ayun lang ang nakikita nating advantage at disadvantage niyan. Okay, pagka pinanipis natin, parang skeleton lang, yun, napupunggi. Okay. At kaya ito, mapapansin niyo itong sisid na ito, nagpalit siya ng 8 pounds. 8 pounds na mainspring, isa pa yung mainspring na yan. Pagka sobrang lakas ng mainspring kasi, malakas din ang impact. Pero pag sobrang lambot naman, di naman puputok. Kaya ang ginagawa nila, pati yung firing pin na spring nagpapalit din. Ganon ang mag-upgrade ang mga shooter. Okay, actually yan ay ng mga shooter. Alam niyo ang mga shooter, napaka-meticuloso niyan. Counting lang yan kumbaga minimize. Kumbaga minimize ng mga shooter yung magiging epekto ng baril. Kaya mga shooter ay ibang mag-isip yan. Kaya na-invento itong mga pag-upgrade. Ganyan. Para ang purpose din ito, pag-upgrade ng mga piyesa ng ito, para nga ma-minimize yung palag ng baril. Okay, yung recoil, yung bagsak ng hammer, ay para swabe lang, kumbaga. Okay,
At sana may natutunan din kayo sa maliit kong explanation. Yun lang ang nakita ko. Siyempre, sasagutin natin ang lahat ng mga katanungan. Yun ang pagkakaalam ko. Pero kung meron kayong alam pa, pwede naman ninyo ibahagi sa ating YouTube channel. Okay? At maraming salamat sa inyong panunod. Sana Sig sa nagtanong kay Sig ay ay tama yung ano ko yung aking sagot kasi yun lang nakita kong idea yun lang nakita ko as a shooter din and as a gunsmith. Yun lang, parang kinuha ko lang yung ano na science, sa science ko kinuha yung sagot. So ayan, at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muling mga videos natin. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nag-iwan ng God bless us all. Thank you very much.